So that was early morning, December 30, 2 a.m. Nung nag-text yung personal assistant niya, nagsabi na hindi umuwi at hindi makontak si Jay. May narinig na sila sa balita na may bangkay daw na natagpuan dun sa Inayagan sa Naga. Continuous pa yung follow-up operation natin, sir. Follow-up investigation doon sa kaso, sir. Sinusubaybayan namin yung mga lahat ng lakad ng biktima, sir. Bago siya namatay hanggang sa na-discover namin yung sasakyan, sir. Kailan po lalabas yung resulta ng pag-process ng SOCO doon po sa sasakyan? May nakuha na po sir, mga forensic evidence doon, sir. Nasa custody na po ng SOCO, sir. Yung iniintay natin, sir, yung result sa examination ng RACO doon sa cellular phone ng biktima at saka yung sa may dashcam, sir, yung SIM. So, posible po, meron pong mahalagang footage doon sa dashcam. Yes po, sir. Yung sa regional officer po ng RACO po siya, pinagre-report ko po ngayon. Pero nag-utos na rin po siya na expedite po yung pag-examine po ng dashcam para at least makita po natin kung may nahagip po na tao, kung sino po, ma-identify po natin kung sino po yung posibleng sumakay po doon sa sasakyan po. Thank you po, General. Thank you so much Yes, po. sir. Magandang hapon po, sir. Sa muli, ang aking pong taus-pusong pagkikiramay, Sir Vincent. From time to time, kami po ay magipag-unahan din sa inyo, maging po yung PNP para po sa karbilis ng pag-solve ng kaso. Magandang araw po, Provincial Director Zorillian. Nandito po kami upang humingi po ng update dito sa kaso ni Jay Ontiuan. Itong kaso ni Joel Jude Suson Ontiuan alias Coach Jay na natagpuan natin yung katawan niya sa Naga City noong December 30, 2023. So ngayon, meron na tayong inihahandang kaso laban doon sa suspect na si Sunny Boy Lumangka. Maari ho ba namin na malaman po, Director, ano ho yung kasong kakaharapin po ng ating suspect? Ayun pong kasong isasampa po natin laban sa ating suspect ay murder. Today, if time permits, we are going to file a murder case against the suspect. We are going to file it sa City of Mandawi. Why in Mandawi City? It's because the essential or more of the crime, essential sa crime of murder, based doon sa ebidensya na nakuha natin, doon sa witness, doon sa nakakita na may na pumasok yung suspect sa sakyan, at the same time, yung extrajudicial confession ng suspect natin, nangyari po yung krimen sa City of Mandawi. That is why yung criminal case, ipapile natin sa Mandawi City. Patungkol po doon sa cellphone ho na dinala rin ho natin sa RACO, meron na ho ba tayong resulta po dito? Ang sa cellphone, nasira po. So, isa din yung na i-exploit din, and it could be best discussed by our Chief of Police kung anong gagawin doon. But then, yung dashcam, Yes po. yun ang isang nagiging susi na na-identify yung suspect hanggang nakuha natin yung pangalan niya, and eventually, lumiit na yung mundo niya. That also one of the reason na nag-voluntary surrender po siya sa ating kapulisan. So ang family of Coach Jay, we will stand as the complainant. Doon sa nilalaman ng dashcam na ibinigay sa amin doon galing sa RACO, yung pinaka-importante lang na nakuha namin yung sa rear camera ng sasakyan, yun ang naging susi namin na ma-identify namin yung suspect. Nag-park yung sasakyan ng biktima at around 10:50 ng gabi. Tapos nag-isa siya doon sa area na more or less 4 to 5 minutes. Doon na pumasok yung suspect bago umalis. Ito hong suspect ho natin ay kakilala ho ba ng atin hong biktima? At ano ho ang nakita ho natin nga motibo dito sa pagpatay? Yes po. Based doon sa extrajudicial confession ng suspect natin, talagang magkakilala sila. So, ang acquaintance sila a year before
siguro yun lang ang pagkakataon na nag-contact sila ulit. Sila ho ba ayan magkarelasyon? Based doon sa statement ng suspect natin, may intimate relation na nagsama sila isang beses. Doon po sa fingerprints po o prints po sa loob ng sasakyan, meron na ho ba itong resulta at nag-match po ba ito sa ating suspect? Yes ma'am, may nakuha po tayong mga latent prints doon sa loob ng sasakyan. Nabanggit din po ba nitong suspect po natin na sumuko na meron ho ba siyang kasama o kasabwat dito po sa pagpatay sa ating victim? Based doon sa sinasabi ng suspect natin, siya lang mag-isa ma'am. May ano ho ang binanggit ho niya na ginamit po niya sa pagpatay po sa ating biktima? May binanggit siya ma'am, may kinuha siyang parang strap o yung belt na black belt daw doon sa loob ng sasakyan. Yun na daw ang ginamit niya sa tali sa liig ng biktima. Sabi ng suspect natin ma'am, may heated argument sila doon sa sasakyan na naging napunta doon sa tali niya sa liig ng biktima. May mga dumagdag pa ho ba na magpapatibay po dito sa ating suspect? Yes po ma'am, may mga witnesses po tayo na initially sila yung nag-identify doon sa CCTV footage at saka yung sa video na nakuha doon sa dashcam. Sila yung nag-identify sa suspect. Kaya natunto namin yung pangalan niya. Kaya kakadaksa na kami ng mga hot pursuit operation, pupuntahan namin siya doon sa Mindanao. Kaya lang, nagpahiwatig yung kapatid niya, tumawag sa amin na susuko na daw si Sunny. Meron ho ba tayong na-recover din po na conversation po doon sa cellphone na sila ho talaga nung araw na yun ay magkikita? Sa ngayon ma'am, wala pa tayong nakuha. Pero yung cellphone ng biktima, yung suspect tinutunoban niya sa police. So, that will be eventually submitted to the court for evidentiary purposes. Then, mas madali siguro kung hindi na tayo mag-apply for any warrant. Mas madali pag isinasubmit natin sa court, then we will move for the examination. Yung galing sa korte yung order na i-examine yung laman ng cellphone to corroborate the statement of the suspect. Nabanggit din po niya na siya po ang nag-drive papunta ho doon kung saan po niya nilagay po ang katawan po ng ating biktima. Yes po ma'am, siya po yung nag-drive sa sasakyan. So, saan po ngayon na nakadetain ang ating pong suspect? Sa ngayon ma'am, nasa kustodya ng City of Naga Police Station yung ang suspect. So siguro ma'am, after ma-file namin yung kaso, whatever the outcome of the case, kung maging ma-inquest or di kaya ma-PI ba yan, so hindi namin alam kung saan sa korte yung custody ng suspect. Sunny, magandang araw sa'yo. Ano ang buong pangalan mo? Sunny Ramayrat Lumangka po. Gusto namin malaman paano mo nakilala si Coach J? Sa isang nung nagtatrabaho pa po ako sa water filling station, and since 2022, December yon, nagpa-refill siya sa amin ng tubig. Tsaka nabanggit niya na hingin yung Facebook account ko tsaka yung cellphone number ko. Binigay ko. Yun yung una naming pagkakilala. Nag-hi po siya, kinonfirm na kung ako ba talaga yung na-add kasi yung Facebook ko noon walang profile. Kinonfirm niya. Tapos yun, nakita ko na nag-message siya pagka kinagabihan na nakauwi na ako, nakapag-online ako. Naki-online lang ako ng cellphone ng mga kaibigan ko kasi nung time na yun wala akong cellphone kasi nabasag, nasira. So tama, no? 19 years old ka nung nagkakilala kayo kasi December 2022. Okay. Ano yung mga napag-usapan nyo? Mag-message lang siya sa akin na kung may kung free ba ako, kung pwede ba akong sasama sa kanya. Yun lang. Tas hindi ako makapag-reply sa kanya kasi wala nga akong cellphone. Ang dami niya ng chat.
magtataka lang ako na pag-open ko ng Facebook, ang dami na niyan chat na, uy, ba't di ako makareply? Yun, pinaliwanag ko sa kanya na wala akong cellphone, sira, naki-online lang, kaya di ako masyadong makareply sa kanya. Kailan na nga unang pagkikita ninyo? 2023. Anong buwan naalala mo? February. Pwede mo bang maikwento sa akin saan kayo nagkita? Ano yung nangyari noong araw na yun? Nag-chat sa akin, tapos sabi niya na pupunta niya ako doon sa may site na may video, doon sa may video. Doon niya ako kinuha, tapos sumama ako. Sabi niya, punta kami ng Park Mall sa may City Times Square, doon kami. Kakain kami ng So, doon, nangyari yung pag alis namin, kumain kami. Sabi niya sa akin, mag-check-in kami. Tapos siya na yung siya bahala. Sa akin lang, ikaw bahala. Ikaw bahala. Siya lang yung kasi siya yung nag-invite sa akin eh. Sa yung pagkatapos na nangyari, may nangyari sa amin. Nag-abot siya sa akin ng pera pagbaba ko na. Wala pa siya, kasi sinabi ko sa kanya bago mangyayari. Sabi niya na bibigay daw siya kasi hindi siya tao, bibigay daw siya. Pero akalain mo, yung binigay niya sa akin 400. Nasundan ba yung February ng pagkikita ninyo? Hindi na. Yung last na nangyari, yung December 20. Pero mula after nung pagkikita nyo ng February, kayo ba ay nag-uusap pa uli, nagkakaroon ng chat? Oo, magchat-chat pa rin kami. Mula February hanggang December, magka-chat kayo? Siya magchat-chat sa akin, tapos ako hindi ako masyadong makapag-reply nga sa kanya kasi hindi nga sana ako interesado, tapos makapag-reply lang ako na ganito. Noong 2023 January, pareho pa rin ba yung trabaho mo? Hindi na. Nakalipat na ako sa pinagtatrabahuan ng kapatid ko sa may JIT Construction. Okay, ano nga trabaho mo sa construction? Yung sama-sama ko pag may deliver sa truck boy, ganun. Noong December 29, yun ba yung pangalawang pag-uusap mo? Pagkikita namin. Oo. Sino yung unang nakipag-usap? Through Messenger kasi nag-PM siya sa akin. Sabi niya na gala. Sige, walang problema. Puntahan niya daw ako. Sabi ko sa kanya, saan ka na? Sabi niya, nasa Mactan na daw siya. Sige, okay. Sabi niya, babalik siya. Sabi ko naman, nag-chat ako sa kanya kasi matagal siya nakapag-reply. Sabi ko sana sa kanya, babalik ka pa? Uuwi na ako bukas, di na ako babalik. Ikaw bahala kung di ka matutuloy. Ganun, parang ganun. Umuwi ako sa amin kasi ang akala ko na di matutuloy kasi nalubat, nawala na yung chat namin. Pag uwi ko, punta ako sa amin. Pag tawid ko ng kalsada, nakita ko siya madandahan pumark. Tapos sabay open sa kanang window. Kaya naalala ko na siya. Nakikita ko na siya nga. Alam niya na nandun ka banda na naka-standby. Kaya kinamayan ko siya na babalik ako. Suli ko lang yung cellphone ko sa bahay kasi lubat. Bumalik. Sabi niya nga, sige, tumakbo ako papunta sa bahay. Tapos inuli ko yung cellphone ko. Tapos bumalik ako kagad sa kanyang sasakyan. Tapos sumakay kami. Ibig sabihin nung chinat ka yung gabing yun, nabanggit niya na gala lang kayo. May sinabi ba na pupuntahan nyo? Na magsama nga kami. Yun yung sabi. Tapos pag sakay ko sa sasakyan na, tapos sabi niya na, punta tayo ng dun sa Compostela Beach. Sabi ko, sige, ikaw bahala. Walang problema, ikaw bahala. Tapos pinaandar niya yung sasakyan niya, pinatakbo niya. Tapos hindi pa kalayuan. Sabi niya na bago yung isip niya. Sabi niya na check-in na lang daw. Tapos sabi ko sa kanya, ikaw bahala. Pero expected mo ba na may mangyayari sa inyo nung araw na yun? Hindi, pag sabi niyang mag-check-in, may na ako na yun yung mangyayari. Sa sinabi niya sa akin na 200 pesos lang yung dala niyang cash, hindi siya makapag-check-in ng hotel. Sabi niya na sa gilid na lang daw. Kaya sabi ko sa kanya, sige, ikaw. Kaya humanap siya ng ng lugar na madilim na pwede siyang makapag-park. Pinatay niya yung sasakyan niya. Ayun, sabi niya, kinumusta niya ako pagkapatay ng sakyanan. Tapos sabi niya na ako rin yung gagamitin niya. Sabi ko, ayoko, ikaw yung gagamitin ko kasi siya yung siyang bakla. Yun yung expect ko sa kanya. Tapos sabi niya na kung ikaw yung gagamit sa akin, ikaw magbabayad sa akin kasi ikaw yung makinabang. Ako yung gagamit sa iyo, ako yung babayad sa iyo. Kaya noon dati, ako yung babayad sa iyo. Yun yung sabi niya. Tapos sabi ko, ayoko. Tapos sabi niya na pinuntahan pa kita, binalikan kita. Galing pa ako ng Mactan.
Tas sa ganyan lang, parang nasisi pa na ganun yung mangyayari, hindi ako papayag. Sa ako, wala na akong ibang maisip. Para na din akong na mental block kasi pwede naman siya hindi pupunta, di ba? Kaya doon, nakagawa ako ng ano sa kanya. Naisipan kong nagawa sa kanyang hindi maganda. Nung kinuha ka niya, saan ka sumakay na pintuan? Sa likuran niya, sa may passenger sa likod. So nung nag-aaway kayo, nasa likod ka? Nasa likod pa po ako kasi hindi ako makaupo sa kanyang tabi sa may driver's seat right. Kasi may gamit. May mga gamit. Mga gamit niya dun sa... Yung nasa harap niya, bag. Yun lang yung nakita ko, bag. Ano yung ginamit mo? Ano yung, nung nagkakaroon na kayo ng initan, ano yung nangyari? Makakwento mo sa amin. May nakuha ko na, parang siyang belt or bag, pang ano ba yun? Gamit niya? Gamit niya, sa sasakyan niya. Kasi ang daming bag niya sa likod. May nakuha ko na belt. Yun yung nagamit ko na pang ganun sa kanya kasi may inabot pa siya sa kanyang bag. Hindi ko alam kung ano yung kinuha niya. Basta may inabot pa siya noon na time. Tapos pagbalik niya, doon ko na nakuha na sa liig niya yung nakuha kong pantali. Yung ginawa niya na lang, humawak sa aking na belt. Tapos hindi niya magawa. Binabalak niya ang buksan niya yung kasi yung kamay niya nun sa kanyang pinto. Hindi niya nabuksan ulit. Bumalik siya sa akin, tapos aabot niya ako, di niya ako maabot kasi nasa likod ako. Kaya yung paan lang hindi ko na alam kung anong nagawa niya. Paan lang yung naggaganon-ganon sa sasakyan. Kaya wala. Umawak lang siya ng ganon, hindi na siya gumalaw. Mga tagal-tagal din na minutes na hindi ko siya binitawan kasi ang sa akin, kasi kung naisipan ko kung bitawan ko, makukulong ako kasi magrereklamo yun kasi ginawa ko sa kanya. Kaya yung sa kaba ko, kinakabahan ako sa kaba ko, kaya ang naisipan ko, patuloy ko na lang kasi baka mahuli pa ako. Mga ilang minuto mo siya sinakal? Mga more than 10 or ganun, mga 10 minutes ko siya pinersa. Nung nakita mo na hindi na siya gumagalaw, ano yung sumunod na ginawa Hindi mo? ko pa siya binitawan kasi naninigurado pa ako na wala na talaga kasi kapag mabubuhay pa siya, patay ako yung naisip ko. Malagot talaga ako. Kaya pag lipat ng mga ilang segundo, ilang minutes, kaya ako binitawan. Tsaka sa sobrang takot ko, kinakabahan ako, sinubukan kong i-open yung mga pinto para lalabas ako. Di ko ma-open kasi nakalock nga sa kanya. Ang naisipan ko kung paano ako lalabas, babasagin ko ba yung niya sa sasakyan. Natatakot ako baka may makakita kasi may mga sasakyan pa daan. Tsaka natatakot din ako. Kaya ang ginawa ko, naisipan ko na pwede palang ipababa yung upuan niya. Kaya ginawa ko, pinahiga ko yung upuan niya, tapos pinila ko siya, pinata ko siya palikod. Tapos humanap ako ng tali kasi naninigurado ako. Humanap ako ng tali na iiga po sa kamay niya bago ako pumatong sa sasakyan sa driver. Di na ako kung saan ako dadating. Doon sa patutunguhan ko, street lang sa akin. Baka may madaanan ako na daan patungo bukid. Yun lang yung nasa isip ko. Papunta bukid na walang mga tao. Doon naman sa loob ng sasakyan ni Coach Jay, meron ka bang kinuha na gamit niya o pera? Sobrang kaba ko na kasi nakapatay ako ng tao. Sa sobrang kaba ko, wala na akong maisipang may gagalawin pa ako. Yung sa akin lang, ang punto ko, yung katawan niya, kung saan ko matapon. Kaya ginawa ko, yun lang yung katawan niya yung tinapon ko kasi kinakabahan na ako. Wala na akong... Ilan yung gamit yung cellphone? Isa lang. Posible pala kung hindi ka nakita doon sa mga CCTV, hindi ka lulutang. Hindi, lulutang din ako kasi yung isip, hindi ako makatulog ng hindi ako makatulog ng maayos, hindi ako kasi maglalakad ka ng parang wala kang ulo kasi nakalingon-lingon ka kung may susunod sa'yo kasi may guilty ka nga na may nangyayari na ikaw yung nakagawa. Nagsisisi ka doon sa nangyari? Nagsisisi talaga po ako. Yun, hindi mo talaga nasa huli talaga yung pagsisisi. Kaso, nagawa ko yung hindi mabuti. Nagawa kong pumatay ng tao. Kaya, handa po akong panagutan yung parusa. May gusto ka bang sabihin sa pamilya? Ang sa akin lang, mapatawad na ako. Tanggapin ko yung anong parusa sa kanila. Pagsikapan ko pong makulong, mapatawad nyo lang po ako.
ang party list na masasandalan. Axia yes! Ano po ang nangyari ho nung December 30? Ano ho ang naibalita ho sa ating barangay? Actually, nalaman na lang namin umaga na merong tinapon dito na bangkay. Kaya pumunta kami agad-agad. Yun, nakita namin, meron nga talaga. Mga anong oras po yun, sir, nung pinuntahan po natin? Pumunta kami mga 6 na morning. Huli na namin nalaman. Kasi tinapon dito sa tingin ko mga 4 to 2. Oh, ganun. Alas 3 daw, sabi ng mga Ganun. motorista. Napansin po namin, sir, na itong area ay bundok na. Ngayon po, unang pagkakataon ho ba na meron hong katawan ho ang dinala ho rito, napatay na? Sa ano mo, di ba? Pangalawa na? Parang ngayon pa lang. Ngayon pa ba? Oo. Oh. Ito malapit na din sa amin. Mga isang beses pa lang ata. Ano ho yung mga napansin ho natin, sir? Ano yung pwesto ho ng biktima? Diyan, ma'am, yung may bulak. Opo. Oh, diyan tinapon. Ano ho Kasi ang hindi naman, actually, hindi pa napansin nila kasi ang dilim dito eh. Libon. Kaya nung mayroong mga habal-habal driver na dumadaan, yun, nakita nila na mayroong bangkay kasi dito, mayroon namang nagtatrabaho dyan, mga construction. Yun, nakita nila nga may bangkay. Kaya yun, sila, nagpanik. Tinawag kaagad sa police station. Ibig sabihin po, before 6 a.m. nung pagdating ho natin, andito na ho ang mga polis. Oh, dito na ma'am, dito na. Ano ho yung itsura ho nung ating biktima? Nakagapos yung kamay, tapos nakaganyan. Nakabali ubo. Nakataob yung ganyan. Tapos yung nakaitim na t-shirt at saka nakaitim na boxer shirt. Mga gamit ho bang nakita rin po sa paligid dito ho sa pinangyarihan? Kasi pagdating namin ma'am, wala nang mga gamit naming nakita. Oh, kasi yung sasakyan niya, dinala din eh. Dinala ng suspect. May mga CCTV ho ba dito sa lugar, sir? Actually, meron naman. Pero ayun Saka hindi naman dito nakaharap. Doon naman sa kanila. At saka dito sa kabila. Pero tinanong dyan sa police, hindi gumagana yung CCTV nila. Kaya kung gumagana pa, makita yung sasakyan. Opo. Kaya lang, hindi nakikita. Kaya nahirapan yung mga police natin. Pero nagpasalamat tayo dahil natunto na rin yung salarin. Sa tingin namin, nakapunta na yun dito, kaya dito na dinala yung katawan. Sir, may nakita ho tayo na parang bodega ho sa tapat kung saan binaba yung katawan ho ni Coach Jay. Ano po ito, sir? Budiga, dito daw sila magpahinga tuwing tanghali. Paggabi, wala raw sila dito. Ibig sabihin po nung nangyari yung insidente ng madaling araw po na may sasakyang nagbabaho ng katawan ho dito, wala ho sa kanila po? Maaari po bang matanong natin? Oo. Katong pagkuan diri sa hitabo ba itong kadlaw na gilabay nga patay, naitaw diri wala? Walay tao diri. Alas 8 namang umaga, may duty na mga doon na, alas 8 pa. Paggabi daw, sir, anong oras sila umaalis, sir? Hindi, 5 p.m. daw, 5 p.m. 5 p.m. Gumagana ba, sir, CCTV nyo, sir? Oo, gumagana. Gumagana si CCTV pero hindi Hindi doon. hindi nagkasintro ba? Dito lang sa may site, sa site lang. Eto, sir, may ilaw ba itong bodega nyo? Oh, bago na. Bagong ilagyan ng ilaw. Pero nung nangyari insidente? Wala pa. Paano nyo po nakilala si Miss Jay? Si Coach Jay and I, we've been working together kasi sa isang competition dito sa Cebu. It happens every January. Sinulog Idol ang tawag dito. Mga nasa 15 years na rin po kaming magkasama. Vocal coaches, mentors, and judges kami at the same time. So, medyo matagal-tagal na rin ang friendship na ito. Bilang kaibigan po si Coach Jay, kamusta ho siya lalo na kapag mga panahon na kasama niyo siya outside the event? Kamusta po? Yun yung nami-miss ko the most. Outside the events, during the events,
strict kami. 'Di ba? May nagbibigay kami ng mga comments, nagbibigay kami ng tips, but outside the event, it's all fun and games. Masaya lang ang buhay. Food, we bond a lot over food. Tapos mahilig kasi yun. Mahilig po kasi siyang bumili ng pagkain from local businesses. Kasi sabi po niya na it's the small people that need us. Yun. So, bumibili kami from street food to whatever. May pasosyal, kahit ano, basta pagkain talaga. And we would talk a lot about life in general, about the future, what good things were in store for people. It is, I would like to think still, kasi hindi pa talaga nagsisingkin sa aming lahat that we will no longer have the happy birthday texts, yung mga greetings niya during the holidays, yung bigla-biglang pupunta sa bahay, magdadala ng kung ano-ano, at magchichikahan over coffee. Open po ba siya, ma'am, na patungkol na i-share sa mga friends and relatives sa personal life niya, patungkol sa relationships? Alam mo, Miss Jam, iba-ibang aspeto ng buhay niya po. She shares it with different people. Okay. So, may mga friends po siya na ito yung sinishare niya. May certain set po of friends niya na pang happy-happy talaga tayo. May certain set of friends niya na dito medyo business-like tayo. So, sa dami po ng kakilala niya, hindi mo talaga mapipinpoint what she shares with each and every single one of us. But one thing is for sure, she shares kindness and generosity. Yun talaga. At bago ho ito, ma'am, no, mangyari yung insidente kay Coach J, nabanggit po na siya ay galing sa isang charity at nagbigay siya ng mga gifts. Ito ho ba ay madalas na hong ginagawa? Yes. Actually, oo. Hindi siya masyadong open and vocal about it, but to other people. But kami, who are very close to her, we know that she spends a lot on several charities. Ganito po kasi siya, mahilig po yan magbigay sa mga street children ng feeding program. I think Pasil yung last na binigyan niya ng feeding program na ganon. And then, on the day of the incident, yung PWDs po kasi, magpa-party sila, and she gave boxes of juice and soft drinks, I think, to the point person, kung saan siya yung, she took these gifts and then siya yung point person niya for the party that's going to happen soon. So, right before literally minutes before anything happened, yun yung last act of kindness niya for, people with disabilities. And kailan niyo po huling nakausap si Coach J? On that same day. Literal. But the last time na we were together is 2 days before the incident. Inisip talaga namin kung meron ba siyang behavioral change, kung meron bang pattern na eto na talaga. Alam niyo po, wala eh. We couldn't find anything. Tumatawa-tawa pa kami, nagjo-joke-joke pa kami. Wala kaming makitang ni anong bahid po ng kalungkutan, or kung this is a gruesome ending na hindi po talaga namin in-expect. Wala ho kayo nga nabalitaan, ma'am, na may nakaaway siya o may nakagalitan man dito sa kanyang industriya? Alam niyo po, we also asked around. Nagjo-joke-joke na nga kami among our friends, talo natin NBI nito, ang dami nating galawan. Tinanong namin, wala ba siyang nakaaway? Wala ba siyang nangyari? And the only thing that we could, find is that a few days prior to whatever happened, sabi nung sister-in-law niya, nawala po yung laptop niya. Okay. And that she was trying to find kung nasaan or kung whatever po ang nangyari, because that laptop contained a lot of
legal documents. Pwede po malaman, ma'am, saan nawala yung kanyang laptop? Ito ho ba ay aware din si Coach J na missing yung kanyang laptop? Yes, kasi nung tinanong namin yung sister-in-law niya, ang sabi niya po kasi is that because year-end na. So, of course, may mga legal documents tayong kailangan i-file. And then, after po kasi nung Christmas party nila sa house nila, ang sabi ng sister-in-law niya, hindi nila namalayan kung nasaan until about mga 10 days later, 11 days later, nung kailangan na niyang gumawa ng mga papeles niya, and na-realize ni Coach J na, oh my God, my laptop is gone. Nawala pala. So, then, trinace back nila kung sino yung kasama, ano nung nangyari, and then, yun lang po kasi yung last medyo untoward na incident na nakita namin na could be a possible, could be a possible scene for this one. Alam mo, Miss Jam, yung suspect natin, none of us know him. We've never seen him in any event, in any gathering, kahit lang yung ipakilala tong taong to. Doon kami na-hurt. Kasi po, hindi namin kilala sino to. Tapos, kinitil niya yung buhay ng kaibigan namin. No matter how hard things may have gotten, sana po hindi niya pinatay. Sana po walang nangyari na ganun. Di naman kailangan. The suspect, obviously, if he's part of this talaga, and I'm sure he probably is, we're thankful na may iko-convict tayo. Okay. This is part of justice after all. But Miss Jam, there is so much more to this story. And we feel it. Nafe-feel po kasi namin kami nakakilala niya talaga, kami na alam talaga kung paano si Coach J. This is not Coach J. Alam niyo po kasi Miss Jam, when he said that ito yung pangalawang beses na nagkasama sila, if this is not the first time, then I don't think Coach J is his only client. It's a question din naman. I don't want to paint a saintly picture of Coach J. Far from it. Tao po yan. Kahit na may pamilya siya na supportive, kahit na may friend siya na laging andyan para sa kanya, there are certain things na hindi po namin maibibigay. And whatever relationship it is that they had, kahit anumang relasyon ang meron sila, wala po siyang karapatan to kill anyone. Meron ho ba kayong nais po sabihin dito ho sa suspect ho natin? Hindi pa ngayon ang tamang panahon para mapatawad ka namin. Ang hirap at sakit na dinulot mo sa aming lahat ay hindi bigla-biglang mawawala sa sorry. Siguro, may tamang panahon para dyan. Kasi sino naman tayo para hindi mag-forgive ng kapwa-tao. Sana lang naman. And we're hoping and praying na, kung sino man ang mga kasama mo, kung meron ka mang mga kasama, sana naman makita na rin namin sila. This is not a tale of revenge. Ayaw namin ng ganun. We are not in the position for that. But, hustisya lang sana. The family of Coach J would like to give their thanks sa lahat po ng tao na patuloy na nagpa-pray para sa kanyang eternal rest, para sa kanyang soul. The family would also like to
ask from people with their whole heart to please respect their silence and to please respect the dignity of Coach J. With everything po kasi na nangyayari ngayon. Senator Raffy, maraming salamat po talaga. Thank you very much. When Ate Love went on the show, just mga 1 week or so, we already had a suspect. And so this helped a lot. Thank you po talaga. And now, Senator Raffy, we need to know more. And alam po namin na with your help, sa tulong po ng programang to, mas maa-uncover po talaga natin kung ano yung buong katotohanan. Justice for Jay is really all we're asking for. On behalf naman po of Senator Raffy, no, and yung programa, nandito po kami para hindi po tigilan ng pulis po natin yung investigation. Nandito kami para mangulit, para sabihan sila na hindi dito natatapos yung investigation hanggang sa nandito po yung programa ho namin kahit ilang araw ho o buwan o taon ang lumipas. Hanggat kailangan po ng pamilya yung tulong, nandito lang po kami. And nabanggit din ho sa amin ng Idol Raffy ng family na at this moment ay hindi muna natin sila makakausap at meron na ho tayong abogado no na nagtatrabaho ho para ma-file itong kaso at kahapon lamang po Idol ay nandun na ho tayo sa fiscal para ma-file yung kaso at kasama rin natin yung suspect. At ngayon ay meron pa tayong additional evidences pa na kailangang i-attach dito dahil yung makikita pa doon sa cellphone ay ongoing pa rin ma'am no, as per ano ho natin sa kapulisan. And may mga bagay na gusto ring banggitin sa amin yung suspect na ma-share ho namin ho sa inyo. Thank you so much. Thank you, Ms. Jam.